Dubi-dubi-dubi-dubi-du. Dubi-dubi-dubi-dubi-du. Ba't kaya ganon? Sa ulo ko siya dumudura. Tinatamad ba siyang dumura sa labas? Ang taong gipit sa padalim kumakapit. Ay, mali! Ang taong gipit na may bukol sa leeg sa albularyo kumakapit. Sa mga probinsya kasi mula pa nung unang panahon, kapag nagkakasakit ang mga tao, sa albularyo nila dinadala. Sinapian? Albularyo. Nagkabukol? Albularyo. Nakagat ng aso? Albularyo. Nakagat ng ahas? Albularyo. Nilagnat? Albularyo. At kahit na aksidente na sa motor, idadalhin sa albularyo pa rin. Bali-bali na po ako dahil sa nakaraang aksidente. Gamutin niyo po ako. Toy! Anong gagawin natin dyan? Tatapalan ng tape? Ang mga Pilipino pumupunta sa mga albularyo para makakita ng mga nakakamanghang bagay. Pero sa case ko, para makakita ako ng mga nakakamanghang bagay, naglalaro ako ng Genshin Impact. Ang Genshin Impact ay isang open world experience kung saan magsisimula ka ng adventure mo sa Teyvat. At sa laro na to, pwede mong gawin lahat. Pwede ka maglangoy, pwedeng umakyat, at pwede ka mag-glide sa napakagandang world dito. Ang game na to ay may co-op mode na kung saan pwede kang makipaglaro sa mga kaibigan mo at magkasamang talunin ng mga kalaban. Pwede mo itong laruin sa iyong cellphone, sa PC, or sa PlayStation 4 and 5. At ang version 4.2 nila, na Masquerade of the Guilty, inando ng ating 5-star character na si Furina na may kapangyarihan ng kanyang hydro element. Pwede kang makipaglaban sa mga kaaway mo gamit ang water power, bubble bubble. Nandito din ang 4-star cryo character na si Charlotte. At ano ang balita? Meron siyang unique na style ng pakikipaglaban gamit ang kanyang reserve energy. Tingnan mo naman kung paano niya patumbahin ng mga kalaban in one click. May iba't ibang areas din dito tulad ng Erinis Forest and Morty region. Meron din ditong bagong boss na tinatawag na Devouring Narwhal. Matindi ang kapangyarihan nito at may alaga pa siyang halimaw na nakaka-excite talunin. Wow, ang exciting naman! Lalaruin ko yan kasama ang mga kaibigan ko at ako magiging pinakamagaling. Hindi lang yon, may bago pa silang quest which is the Akon Quest Chapter 4, Masquerade of the Guilty, at ang new story quest na Animula Hakuragi. Meron din silang mga bagong events, ang Graph Adversarial Technology Experiment Lab, Misty Dungeon Realm of Water, Kelsey's Fantastic Adventure, and Lil Fungi's Fantastic Fiesta. Ang lahat ng gusto mo sa game ay nandito na. Ano pang iniintay mo? Download na! Pwede niyong gamitin yung link sa description o kaya naman i-scan ang QR code na nasa screen para makakuha ng 60 Primo Gem and 5 Adventurers Experience. Balik sa kwento. So noon nga nagkaroon ako ng bukol sa leeg. Nasa school ako noon nung napansin ko na parang kakaiba yung leeg ko kasi parang may sumasagabal kapag tumutungo ako. Kaya sinabi ko sa bata na nakita ko doon, May bukol ba? Oo, meron. Na paano yan? Wala? Hindi ko alam. So noon nababahala na talaga ako kasi nakakasagabal na talaga siya sa leeg. Baka ito'y paraya Ano kaya ito? Baka ito'y may lamang palaka. Teka, baka ito'y may tiyanak sa loob So pinakita ko sa nanay ko yung bukol ko at nagalala kaagad siya. Tapos may mga napapakinggan pa akong mga taong nagsasabing, baka mapisa sa loob at makamatayan. May nangyaring ganyan sa amin noon. Naku, akala nila simple lang. Hindi dinala sa pagamutan. Ayun, patay. Naku, kung ako dyan, papagamot ko yan. Delikado yan. Kaya yung nanay ko, mas nagalala palalo at nagpasya na siya nun na dalhin ako sa albularyo. So, sinabi yun ng nanay ko sa tatay ko. Then, sabi niya, nagkakaganyan din ako nung bata ako nun, pero di ko pinapansin. Gumagaling yan ang kusa, no? Wag nang dalhin. Napilitan din naman siyang dalhin ako sa albularyo kasi pinilit na siya ng nanay ko. Medyo malapit lang yun sa amin, pero motor yung ginagamit papunta doon. Then pagdating namin doon, ang ginawa nung albularyo, hinawakan niya ako sa kamay tapos parang nagko-concentrate siya. Tapos kumuha siya ng tape at ballpen tapos sinulatan niya yung tape. Hindi ko maintindihan yung sulat niya. Parang doktor. Siguro hindi siya nag-aral ng ABCD kaya hindi siya marunong magsulat. Ang pangit ng sulat niya, hindi ko maintindihan. Itinapal niya muna yun pansamantala sa kawayan na inuupuan namin, tapos sinipan niya ako sa ulo. Then, dinuraan niya ako sa ulo tapos bulong siya ng bulong. Ginagawa niya atang lobo ulo ko Ba't kaya ganon? Sa ulo ko siya dumudura. Tinatamad ba siyang dumura sa labas? Tapos itinaas niya yung damit ko. Teka, anong gagawin niya? Kakagatin niya ang tiyan ko? Hinipan niya ako sa tiyan. Sobrang nakakakiliti yun kasi may kiliti ako doon. Then, dinuraan niya rin ako sa tiyan. Tapos, kinuha niya na yung tape na nakatapal doon sa upuan. Tapos, tinapal niya na sa tiyan ko, sa noo at sa lieg. Ayos?
may mga sticker na ako. Tapos ibinili nung albularya sa nanay ko na Tapalan nyo to ng katakataka na dinikdik ng walis bago matulog. sa tuwing hapon pa lang, kumukuha na kaagad ako ng katakataka at dinidikdik yun ng walis. Tapos tinatapal sa leeg ko at tinatalian ng pinunit na damit. Nagpabalik-balik kami sa albularyo pero wala pa rin nangyayari. Nakakalbo na yung katakataka sa amin at umaapdi na yung leeg ko kakatapal. May mga ibang nagsasabi na, Uy, numinipis na. Sabi ko sa'yo magaling talaga yung albularyo na yun. then iniisip ko, Ha? Nagbubulag-bulagan ba siya? Ramdam na ramdam ko at kitang-kita ko na hindi naman nagbabago to Ganun pa rin kalaki. so itinigil na namin yung pagpapaalbularyo at pinabayaan na lang namin yung bukol. Then nung hindi na namin siya dinadala sa albularyo, saka pa siya gumaling. Yung albularyo ata ang nagpapalaki ng bukol ko. Ay, alam ko na. Dahil siguro dun sa laway kaya hindi ako gumagaling. So yun nga mga kadino, maraming nga palang salamat kay Jed Animation Stories sa pagpayag niya na makakulob natin siya sa video na to. Subscribe na rin kayo sa kanya. At oo nga pala, shoutout sa mga nasa screen na to. Salamat sa patuloy na suporta. Thank you din sa mga fan art na to na talaga namang na-appreciate ko kapag nagsisend kayo sa akin. Oo nga pala, pasensya na nga pala kung masyadong maikli tong video. Promise sa susunod na upload or sa susunod pa medyo mahaba na to kasi may deadline kasi. So ayun lang mga kadino. Abangan ang susunod nating kwento November 19. Babayabadu!